Sayaw at hataw sa ilalim ng tubig, sabay-sabay ang kanilang paggalaw. Pero teka, ano ito? Mga sirenang naglipa na sa ating isla? Ngayon tag-init, tara na, nabubog sa tubig. At meron namang sayaw o ballet na ginagawa sa tubig at ang tawag dito ay water ballet. Nagsimula ito noong 1891 sa isang Australian na si Annette Kellerman. Isa siyang swimmer at isa siyang ballet dancer. Ngayon, ang water ballet ay kasama na sa Olympics. Sila mga miyembro ng Synchro Philippines. Isang grupo ng mga swimmers na hobby ang pagsasayaw habang dumalangoy. Ang tawag dyan, synchronized swimming. Dito sa atin, taong 1974 nang simulang gawin ang synchronized swimming sa pamumuno ng Philippine Amateur Swimming Association. Subalit dahil kulang sa pondo, hindi rin ito nagtagal. Taong 2003 na lang nang ibalik ito ng Philippine Sports Commission at Philippine Aquatic Sports Association at tinawag ang grupo na Synchro Philippines. Binubuo ng 8 babae na may edad mula 11 hanggang 22 years old at hindi sila nagpapahuli sa mga kompetisyon. Nakakahakot na sila ng medalya sa Thailand, Malaysia at China. Nagustuhan ko siya kasi hindi siya boring. So, ang dami kong pwedeng gawin. Pwede akong sumayaw sa tubig, pwede akong umikot-ikot sa tubig, pwede akong mag-swim. Tapos, creative siya. Parang iba-iba yung routine sa pwedeng gawin. Hinihikayat naman po namin kayong sumali kasi masaya po talaga siya. Sana po, magustuhan po nila yung namin. Mag-enroll po sila para marami na pong sumali sa synchro. Sa tubig nila pinapractice ang pagbuo ng kanilang dance routine. Pinapakinggan nila ang musika at mula dito ay bubuo sila ng iba't ibang galaw. Inabot ng 3 hanggang 4 na oras ang Synchro Philippines tuwing training day para masiguradong sabay-sabay ang kanilang galaw kahit nakababad sa tubig. Sa isang kompetisyon, umaabot ng hanggang 4 na minuto ang isang performance ng synchronized swimming team. Kinakailangan matibay ang mga binti ng isang swimmer dahil tuloy-tuloy dapat ang paglutang niya sa tubig. At syempre, kailangan sanay sa pagpigil ng hininga sa loob ng 3 minuto ang bawat team member. Dahil bukod sa pagsasayaw, hinahaluan din ito ng acrobatic o gymnastic stunts tulad ng sideway, flamingo, at vertical. Kung pagmamasdan natin mabuti ang isang school o isang grupo ng isda, makikita natin na sabay-sabay silang gumalaw parang synchronized swimming. Bakit kaya nila ito ginagawa? Lagi silang magkakasama hindi para sumayaw, kundi para makapanlinlang at makaiwas sa kanilang mga predator. Dahil sa kanilang sabay-sabay na paggalaw, hindi matansya ng kanilang mga predator kung sino sa kanila ang uunahin itong hulihin. Tinatawag itong perception confusion o confusion effect. Ibig sabihin, mauuwi lamang sa pagkahilo ang kakain dapat sa kanila. Kalahating tao, kalahating isda, mga sirena sa fairy tale. Totoo nga ba? Huwag magtaka dahil hindi sila mga isda, hindi rin sila sirena. Sila mga miyembro ng kauna-unahang eskwelahan para sa mga gustong maging sirena. Ang Philippine Mermaid Swimming Academy. Binuo ito ni Normeth Breglo, isang scuba instructor. Bata pa lang siya ay tagahanga na siya ng mga kwento tungkol sa sirena. Sa halagang 1,500 pesos, 2 oras na makakalangoy ang isang mermaid wannabe. At dito sa Boracay, kung saan ginagawa ang mermaid lessons, talagang enjoy na enjoy ang mga sirena habang suot ang kanilang mga monofin na gawa sa goma. Synchronized swimming o mermaid swimming. Talaga namang maraming magagawa sa tubig. Pero huwag po natin kalimutan ang kahalagahan ng tubig sa atin. Ingatan at higit sa lahat, huwag itong aksayahin.